naninyo ang tanan na mula sa amang mahal. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pinalapit ni Jesus ang mga tao, pati ang kaniyang mga alagad at sinabi, "Kung ibig ninumang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kaniyang sarili. Pasanin ang kaniyang krus at sumunod sa akin. Ang naghahangad na magligtas ng kaniyang buhay ay siyang mawawala nito. Ngunit ang mag-alay ng kaniyang buhay, alang-alang sa akin at sa mabuting balita, ay siyang magkakamit niyon. Ano nga ang mapapala ng isang tao? Makamtan man niya ang buong daigdig, kung ang katumbas naman ito'y ang kaniyang buhay. Ano ang maibabayad ng tao para mabalik sa kaniya ang kaniyang buhay? Kapag ang sinuman ay nahiyang kumilala sa akin at sa aking mga salita sa harapan ng lahing ito, ay makasalanan at hindi tapat sa Diyos. Ikinahihiya rin siya ng anak ng tao. Pagparito niya, nataglay ang dakilang kapangyarihan ng kaniyang ama at kasama ang mga banal na anghel. Sinabi pa ni Jesus sa kanila, "Tandaan ninyo, may ilan sa inyo rito na hindi mamamatay hanggat hindi nila nakikitang naghahari ang Diyos ng may buong kapangyarihan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Araw ng Biyernes, araw ng ating debosyon, araw ni Jesus Nazareno. Ito ang araw na kung saan tayo po ay nagpapasalamat sa Diyos sa mga biyaya at pagpapalang ating nakakamit sa araw-araw ng ating buhay. Ito rin ang araw na kung saan tayo'y humihingi ng kapatawaran sa mga pagkukulang at kasalanang ating nagagawa laban sa Panginoon. Ito rin ang araw na kung saan iniaakyat natin sa Diyos ang lahat ng ating mga kahilingan at idinudulog sa Kanya ang pagsusumamo ng ating mga puso. Kaya't sa araw na ito, muli nating ibigay ang pinakamalakas na palakpak sa ating pinakamamahal na Nuestro Padre, Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo, habang tayo po ay nabubuhay sa mundong ito, tunay ngang walang
hindi pwedeng makatakas sa mga paghihirap at pagdurusa na animoy kaakibat na ng ating buhay. Pagmasdan ninyo, no? Bawat isa sa atin, bawat tao, may kanya-kanyang pasanin o krus na dinadala. Bata ka man o matanda, mayaman ka man o mahirap, ordinaryong tao ka man o isang profesional, matalino ka man o mangmang, lahat tayo may mga hamong kinahaharap sa buhay. May mga pagsubok na magaan. Yung iba, mabibigat, na minsan nga iniisip natin na parang hindi na natin kaya. At yung iba, yung mga pagsubok, susubukin talaga kung gaano katatag ang ating pananampalataya. Sa ating ebanghelyo sa araw na ito, maliwanag na ipinahayag ni Jesus Nazareno sa sino mang nagnanais na sumunod sa Kanya. Limutin ang kaniyang sarili, pasanin ang krus, at sumunod sa kaniyang yapak. Ang naghahangad kasi na siya ay maligtas, ay ang siya namang mawawalan nito, at ang mag-aalay ng kaniyang buhay alang-alang sa Diyos ay ang siyang magkakamit ng buhay na walang hanggan. Uulitin ko po, ang sino mang mag-aalay ng buhay para sa Diyos at sa mabuting balita, ang siyang magkakamit ng buhay na walang hanggan. Kung atin ngang pagninilayan, ito mismo ang naging buhay ni Jesus Nazareno. Una, sumunod siya sa lahat ng ipinag-utos ng Diyos Ama. Ikalawa, nilimot ni Jesus Nazareno ang kaniyang sarili. Ikatlo, pagmasdan ninyo, pinasan niya ang krus ng ating karumihan, ang krus ng ating kasalanan, at ang krus ng ating pagkamakasarili. Ikaapat, hindi lang basta pinasan ang krus, sumunod siya sa kalooban ng Ama hanggang kaniyang sariling kamatayan. Kaya nga kung babalikan natin ang naging buhay ni Jesus Nazareno, hindi ito naging madali. Kahit siya'y isang totoong Diyos, kinapuotan siya ng mga Hudyo at mga Pariseyo, inusig ng maraming tao. Hindi payapang buhay ang naging karanasan ni Jesus Nazareno sa ating mundo. Nakipamuhay siya sa ating paghihirap, sinuot niya ang damit ng ating pagdurusa. Hindi siya natakot na maranasan ang bawat kirot at hapdi na dulot ng ating pagiging ganid at makasarili. Kaya nga pinapaalalahanan tayo na maging matatag din, kagaya ng kanyang katatagan, sa pagsuong at pagharap sa mga hamon ng buhay. Anong lagi niyang paalala? Huwag tayong bibitiw, huwag tayong susuko, at huwag tayong mawawalan ng pag-asa. Sa taong ito ng dakilang hubileo, ang pinakabuod ng tema nito ay ang salitang pag-asa, na ibig sabihin, hindi tayo mapapagod, hindi tayo hihinto, hindi tayo susuko,
dahil laging may bagong simula at laging may bagong pagkakataon na ibinibigay ang Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya nga, makakaasa tayo na sa bawat paghihirap, susuklian ito ng Diyos ng kaluwalhatian at kaginhawahan. Dahil ito ang ibig sabihin ng pag-asa. Tayo'y marunong maghintay kahit gaano katagal. Madapa man tayo, tayo ay babangong muli. Magkamali man tayo, itutuwid ang ating pagkakamali. Dahil laging may bagong umaga, laging may bagong pag-asa, laging may bagong simula na ibinibigay sa atin ni Jesus Nazareno. Kaya mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, sa araw na ito, ipinapaalala sa atin, huwag tayong matakot sa mga hamon at pagsubok ng buhay. Pasanin natin ang ating krus, kagaya ng pagpasan ni Jesus Nazareno. At kung hindi natin kaya, makakaasa tayo na tutulungan tayong lagi ni Jesus. At higit sa lahat, nais niyang ialay natin ang ating mga sarili sa ngalan ng tunay na paglilingkod upang sa gayon makamit natin ang inaasahan natin na buhay na walang hanggan. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno.